So good morning everyone. My name is Nurhuda Maulana, Chapter 10. The topic is production and goods services. So introduction. Introduction. Having organized or start in businesses, you are now ready to produce the goods and provide the services for which you have gone into business. However, before you start the actual production, it will be best for you to have a clear idea of who the buyer for your product or services will be. So, introduction. Ito yung pagsisimula sa pagbibusiness. So, sinasabi dito, bago ka magsimula ng isang business or negosyo ay dapat handa ka na sa pag-produce ng good services kung saan ka napunta na negosyo. Gayunpaman, bago mo simulan ang actual na production, pinakamainam para sa isang nagsisimula sa pagbibusiness na magkaroon ng isang malinaw na idea kung sino ang magiging mga mamimili sa produkto o serbisyo niya. So next, what is production? Production may be defined as the processing and or assembling of raw materials by workers using machinery and equipment to produce a product or provide services. So, what is production? Ang production ay ang pag-creation ng goods and services, or it is the creation of utility. So, ang ibig sabihin ng utility ay satisfaction. Ang mga goods services ay ginagawa upang masistify ang mga kagustuhan o pangangailangan ng tao. So next, operation. Represent the main step in a process, method, or produce where the raw materials is changed into something else. So operation. Sa pagbuo ng negosyo, ang operation ay ang pangunahing paraan kung paano mo ginagawa ang iyong produkto o serbisyo. Halimbawa, sa paggawa ng damit, kung gumagawa ka ng mga damit, ang operasyon ay ang pagputol, paghati at pagtatapos ng mga tela upang makagawa ng isang damit. Next, assembly is putting part together to form a final product. At a radio set is formed by putting together coils, resistors, transistors, and other parts. So, ang assembly naman ay ito yung pagsama-sama ng mga bahagi o pagsangkap upang makabuo ng isang kumpletong produkto. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng mga damit, ang pag-assembly ay ang pagtahi ng mga piraso at tela, paglalagay ng mga zipper, botones at iba pa. So next, finishing. May mean painting, burnishing, polishing, trimming, cleaning, and glazing among others. So ang finishing ay ito yung pagdaragdag ng mga huling detalye sa isang produkto upang maging mas maganda. Halimbawa, sa sapatos, ang finishing dito ay ang paglilinis at Next, inspection. Make sure that the operation has been carried out correctly as to quality and quantity. Inspection at its simplest may be done through any of the 5 senses: seeing, touching, hearing, smelling, tasting. So, ang inspection ay ito yung pagtitiyak na ang operasyon ay naisagawa ng tama sa kalidad at dami. Halimbawa, sa produkto, habang ginagawa ang produkto upang matiyak na nasusunod nila ang mga pamantayan at proseso ay tinitignan nila ito. So next, entrepreneurial ability. Coordinate the other factors of production such as land, labor, and capital. It is the spirit of enterprise. Without such ability, the other productive resources tend to be inefficient. So, ang entrepreneurial ability, ito yung kakayahan ng isang negosyante upang pagsama-samahin ng iba pang mga salik ng production
tulad ng lupa, paggawa, kapital upang makabuo ng isang produkto o serbisyo. Halimbawa, ang isang negosyante na nagtatayo ng isang restaurant ay kailangan pagsamahin ang lupa, lokasyon ng restaurant, sa paggawa, mga cook, waiter, cashier, at sa kapital, pera para sa mga kagamitan, supplier at payroll. So next, cost of production. Cost of production represent the payments for the factor of production. This affect the ability and willingness of entrepreneur to produce. When production cost of high price go up, this decrease the purchasing power of the customer. So, ang cost of production, ito naman yung mga gastos na ginugol sa paggawa ng isang produkto o serbisyo. So next, manufacturing overhead. Manufacturing overhead are all other costs incurred in making of the product but do not become part of the product. So ang manufacturing overhead, ito yung mga gastos na nagaganap sa paggawa ng produkto ngunit hindi direktang nagiging bahagi ng produkto mismo. Halimbawa, ang gastos sa kuryente, tubig, renta at mga sweldo ng mga manggagawa na hindi direktang nagtatrabaho sa paggawa ng produkto. So next, making production efficiency your goal. As production manager, you should be concerned with the economical and efficient utilization of inputs. To produce output, you must always aim at improving productivity, which is simply defined as the arithmetical ratio between the amount produced and the amount of all resources used in production. In other words, productivity is synonymous with efficiency, utilizing input to produce outputs. So, ang making production efficiency your goal. Bilang isang production manager, ang iyong tungkulin ay tiyakin na ang mga resources na ginagamit mo ay ginagamit ng mahusay at matipid upang makagawa ng mas maraming produkto. So next, productivity of materials. We say that there is an increase of 10% in utilization of materials if a skillful tailor is able to cut 11 sweat from a bale of cloth, from which an unskilled tailor can only cut 10. So ang productivity of materials naman ay ito yung kahusayan sa paggamit ng mga hilaw na materyales upang makagawa ng produkto. So next, productivity of labor. If a worker who has usually been producing 40 units of product per day was able to raise his production output to 60 units because of improved work method, then the productivity of the worker has increased by 50%. So, productivity of labor, ito yung mga kahusayan sa paggamit ng lakas paggawa upang makagawa ng produkto. So next, productivity of machine. A machine was observed to produce an average of 1,000 pieces of a particular component per hour. Adjustment of the speed of the machine increased its production volume of 1,300 pieces per hour. So, ang productivity of machine, ito yung kahusayan ng isang makina sa paggawa ng produkto. Ibig sabihin ito ay ang kakayahan ng makina na mag-produce ng mas maraming output sa isang takdang oras gamit ang parehong dami ng resources. So next, plan your work. If you do not plan the schedule your production properly, you will waste a lot of expensive
production time. Without an adequate plan, you may not be able to anticipate any or all of the following potential problems from occurring. So, ang plan your work naman, ito yung mahalagang konsepto sa pagbuo ng negosyo, lalo na sa larangan ng production. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-iisip at pag-aayos ng mga hakbang sa paggawa ng produkto. Next, produce quality product. You are in businesses not only to earn profit for yourself but also to serve the needs of your target market. For every product or service you sell, you will get a corresponding return in terms of revenue or profit. So ang produce quality product, kapag nasa isang business ka na, hindi lamang para kumita ng kita para sa inyong sarili, kundi para pagsilbihan din ang mga pangangailangan ng iyong target na merkado. Next, how to develop and improve product quality. You can achieve quality control by focusing your attention on the following areas. So, ang how to develop and improve product quality ay ito yung tumutukoy sa mga hakbang at estratehiya na maaaring gawin ng isang negosyo upang mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto. Next, number 1, control manufacturing information. You should see to it that your production workers are given complete, easy to understand, clear and simple instructions on the process of production. So, ang control manufacturing information ay tumutukoy sa proseso ng pagtiyak na ang lahat ng impormasyon na nauugnay sa paggawa ng isang produkto ay kumpleto, tumpak at madaling ma-access ng mga taong nangangailangan nito. Number 2, control purchases and storage of raw materials. You should obtain the correct materials of defined quality from suppliers and see to it that these are appropriately stored to prevent spoiling or deterioration. So, ang control purchasing and storage of raw materials naman ay tumutukoy sa mga proseso na ginagamit ng isang negosyo upang matiyak na ang mga raw na materyales na kailangan para sa paggawa ng mga produkto ay binili ng mahusay at nakaimbak ng maayos. Number 3, control manufacturing process. Prevent the fabrication of defective product by instituting inspection points or simple routine check on important processes or step through adequate planning, good machine maintenance, and proper production employees. So, ang control manufacturing process naman ay tumutukoy sa mga hakbang at estratehiya na ginagamit ng isang negosyo upang matiyak na ang proseso ng paggawa ng mga produkto ay tumatakbo ng maayos ito. Number 4, control finishing product. Verify by means of adequate tests and criteria to check whether the finished product meets the quality standard or not. Use information feedback from the final inspection to maintain production process. Use simple sampling plant. So, ang control finishing product naman ay tumutukoy sa mga hakbang
at proseso na ginagamit ng isang negosyo upang matiyak na ang mga produktong ginawa ay nakakatugon sa mga pamantayan sa kalidad at mga inaasahan ng mga customer. Number 5. Control measuring instruments and schedule periodic calibration and adjustment or maintenance of test and process equipment for adequate control. So, ang control measuring instrument and test equipment ay tumutukoy sa mga hakbang at proseso na ginagamit ng isang negosyo upang matiyak na ang mga kagamitan na ginamit sa paggawa ng mga produkto ay tumpak at nasa maayos ito. Number 6. Control corrective action. Use information from control area 1 to 5 to ensure that deficiencies affecting quality are promptly and systematically detect and correct. So, ang control corrective action ay tumutukoy sa mga hakbang na ginagawa ng isang negosyo upang ayusin ang mga problema o pagkakamali na nangyayari sa proseso ng produktong ginawa. Next, manage and control your inventories properly. When you are in business, you need to keep sufficient stock of raw when you process goods and finished inventory your production and sales target. So, ang manage and control your inventories properly ay tumutukoy sa mga hakbang at estratehiya na ginagamit ng isang negosyo upang matiyak na ang mga inventaryo tulad ng mga raw materials at mga tapos na produkto. Halimbawa, sa isang tindahan ng damit, sinusuri ng tendera ang mga nakaraang benta at mga uso sa fashion. Next, how to control the inventory. The basic idea behind inventory control is to operate your business effectively with the least amount of stock. So, ang how to control the inventory, sa madaling salita, ito ay tungkol sa paghanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagkakaroon ng sapat na inventaryo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga customer. The importance of marketing. There is one thing that entrepreneurs must embrace on a lifetime when he or she engages in a business. This is the concept of marketing. Marketing is an activity that the entrepreneur will be involved in for as long as the business exists. So, the importance of marketing ay tumutukoy sa kahalagahan ng mga hakbang na ginagawa ng isang negosyo ipakilala ang kanilang mga produkto o serbisyo at hikayatin ang mga tao na bumili. So next, marketing concept and philosophy. Any form of business has to exist not the entrepreneur has developed but because of the preconceived notion that there is a sure market or market potentials for the product of service. So, marketing concept and philosophy. Ito yung paraan ng pag-iisip ng isang negosyo tungkol sa marketing at kung paano nila ito ginagamit upang makamit ang kanilang mga layunin. Next, the marketing research. A marketing research will help entrepreneurs discover who want to buy the product of service. In other words, entrepreneur will be guide us to the particular market segment. Hence, entrepreneurs can focus their effort on doing something to address that particular market segment. So, ang the market research ay ito yung
ito ay ang paraan ng pag-unawa ng isang negosyo sa kanilang mga target na customer, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang kagustuhan at ang competition sa merkado. Next, the need of marketing plan. An author-entrepreneur a business plan, however, few of them survive without a plan of attack for or said that many operation plug along without marketing their business. So, ang the need for marketing plan, ito yung tumutukoy sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maayos na plano para sa pag-promote ng iyong produkto o serbisyo. So, letter A, execution strategies. The execution strategies will spell out the difference between a well-written business plan and a poorly done one. So, ang execution strategies ay tumutukoy sa mga hakbang at plano na ginagamit ng isang negosyo. Letter B, objective the marketing. Objective must be specific as to what is there that needs to be accomplished. So, ang objective the marketing ay ito yung layunin na gusto mong makamit sa pamamagitan ng iyong mga aktibidad sa marketing. Letter C, marketing mix. It defines the position of the business or the product in a marketplace. The marketing mix should put across the message about corporate of product identity or niche to a target audience. So, ang marketing mix ay tumutukoy sa mga pangunahing ginagamit ng mga negosyo upang maabot ang kanilang target na customer. So, next, channel of distribution. Channel of distribution refers to the marketing institution and interrelationships responsible for the physical flow of goods and services from the producer or manufacturer to customers or industrial user. So, ang channel of distribution ay tumutukoy sa mga paraan o landas na ginagamit ng mga negosyo upang maihatid ang kanilang mga produkto o serbisyo sa kanilang mga customer. So, letter A, direct marketing. This refers to a system of marketing by which an organization communicate directly with customer to generate a response and or transactions. So, direct marketing, ito yung isang paraan ng pag-abot sa mga customer ng personal ng hindi dumadaan sa mga traditional na media tulad ng television, radio. Letter B, wholesalers. This is where the producer or generally dispose or sell their product, who in turn sells the same to the retailer or end user. So, ang wholesaler ay ito yung mga negosyo na bumibili ng mga produkto o serbisyo na malaking dami mula sa mga manufactured o supplier at pagkatapos ay ibinibenta ito sa mas maliit na negosyo tulad ng mga retailer o sa ibang mga wholesaler. Letter C, agent. If a wholesaler is necessary, the entrepreneur must agent since how to reach them. The individual entrepreneur may what the heck contact the earth without additional help. So, ang agent ay tumutukoy sa isang individual o isang kumpanya na kumikilos bilang kinatawan ng ibang tao o kumpanya sa pagsasagawa ng mga transaksyon o pag-aasikaso ng mga gawain.